من التزم السلفية حصل الخير كله وحصل أجرا عظيما وفيرا كبيرا لأنه لزم هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Inshallah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito, ika-16th ng Dhul-Hijjah sa year 1446 Ba'd al-Hijrah, na naayon sa 12 ng June 2025, sa ikalawa nating klase sa Tafsir al-Muyassar, magsisimula tayo sa pagbabasa ng tafsir mula sa Suratun Nas. Ang unang punto ay ang pangalan ng sura. At sa klase na ito, kukunin natin ang Suratun Nas at Suratul Falaq bi'idhnillah ta'ala. Ang una, Suratun Nas, ang ibig sabihin ng sura ay kabanata. Ang ibig sabihin ng sura ay kabanata o sa English, chapter. At ang ibig sabihin ng An-Nas ay ang mga tao. Ang mga tao o sangkatauhan. Kaya ang ibig sabihin ng Suratun Nas ay ang kabanata tungkol sa mga tao o sangkatauhan. Ang Suratul Falaq naman, ang ibig sabihin ng Al-Falaq mula sa mga kahulugan nito, ayon sa mga mufassirin, mga ulama na nagbigay ng tafsir ng paliwanag ng Quran, sinabi nila ito ay ang bukang liwayway. Ang ibig sabihin ng Al-Falaq ay ang bukang liwayway. At ano ang ibig sabihin ng bukang liwayway? Ito ang oras pagkatapos ng gabi at bago sumikat ang araw, kung saan unti-unting lumiliwanag ang paligid. Ito ang oras pagkatapos ng gabi at bago sumikat ang araw, kung saan unti-unting lumiliwanag ang paligid. At ang dalawang sura na ito, ang dalawang kabanata na ito, Al-Mu'awwidhatan. At ang ibig sabihin ng Al-Mu'awwidhatan ay ang dalawang sura ng pagpapakupkop. Ang dalawang sura ng pagpapakupkop. O ang dalawang sura na nagsisimula sa Qul A'udhu. Ang dalawang sura na nagsisimula sa Qul A'udhu, ibig sabihin, sabihin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay nagpapakupkop. So ito ang unang punto tungkol sa pangalan ng sura at ang kahulugan nito. Ang ikalawang punto naman, ano ang sura na ito? Ito ay Makkiya o Madaniya. At nabanggit natin sa huli natin na klase na kapag sasabihin natin ang isang sura ay Makkiya, ibig sabihin ibinaba ito bago ang hijrah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At kung sasabihin natin ito ay Madaniya, ibig sabihin ito ang sura na ibinaba pagkatapos ng hijrah ng propeta alaihi salatu wasalam. Sinabi ni Al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir na ang dalawang sura na ito, ang Suratul Falaq at Suratul Nas, ay Surat Al-Madani. Ito ay Suratul Madaniyya. At ang ikatlong punto naman tungkol sa fadail, tungkol sa mga kabutihan ng dalawang sura na ito. Ang una, walang katulad ang mga ayat, ang mga talatan na ito. Sinabi ni Uqba bin Amir radiyallahu anhu, qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, unzila aw unzilat alayya ayatun lam yura mithlahunna qat, al-mu'awwidhatain. Sinabi sa akin ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam, ibinaba sa akin ang mga ayat, ang mga talata na hindi kailanman nakita ang katulad nila, ang Mu'awwidhatain, ibig sabihin Suratul Falaq at Suratul Nas. At ang hadith na ito ay nasa Sahih Muslim. Ang ikalawang kabutihan ng dalawang sura na ito ay ang mga sura na ito ay ruqya at isa sa mga dahilan ng paggaling ng isang tao. Mula kay Aisha radiyallahu anha,
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Kapag humihiga ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kama tuwing gabi, pinagdikit niya ang kanyang dalawang palad, ang kanyang dalawang kamay. Pagkatapos ay hinipan niya dito at binabasa niya ang Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falaq, at Qul a'udhu birabbin nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dhalika 3 marrat. Pagkatapos ay ipinupunas niya ang mga kamay sa abot ng kanyang katawan, simula sa ulo, mukha at harapang bahagi ng katawan. At ginagawa ito ng propeta alayhi salatu wassalam ng 3 beses. At ang hadith na ito ay naiulat sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim. At gayon din mula kay Abu Sa'id radiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yata'awwadhu min 'ainil jan wa 'ainil ins falamma nuzilat al-mu'awwidhatan akhadha bihima wa taraka ma siwa dhalik. Ang sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam ay humihingi ng proteksyon. Siya ay nagpapakupkop laban sa masamang mata ng mga jin at ng mga tao. Ngunit nang ibinaba ang mu'awwidhatain, kinuha niya ang mga ito at iniwan niya ang ibang mga ad'iya, ang ibang mga dua, mga panalangin. At ang hadith na ito ay naiulat ni An-Nasai sa kanyang sunan at sinabi ni Sheikh Al-Albani na ang hadith na ito ay sahih. At ang ikatlong kabutihan, inutos itong basahin pagkatapos ng bawat sala. Mula kay Uqba bin Amir radiyallahu anhu na nagsabi, Amarani Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an aqra'a al-mu'awwidhatain fi duburi kulli salah. Inutusan ako ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wasallam na basahin ang mu'awwidhatain pagkatapos ng bawat sala. At ang hadith na ito ay inulat ni Abu Dawud at Tirmidhi sa kanilang sunan at sinabi ni Sheikh Al-Albani na ito ay sahih. At ang ikaapat na kabutihan, inutos itong basahin bago matulog at pagkagising natin. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, Ya Uqbata bin Amir, Ya Uqbata ibn Amir, Iqra bihima kullama nimta wa kumta. O Uqba bin Amir, radiyallahu anhu, basahin mo ang dalawang sura na ito tuwing ikaw ay matutulog at kapag ikaw ay nagigising. At ang hadith na ito ay inulat ni An-Nasai at sinabi ni Sheikh Al-Albani na ito ay hasan. At ang ikalimang fadila o kabutihan ng dalawang sura na ito ay sapat na ito mula sa lahat ng bagay kapag binasa ito sa umaga at sa gabi. Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam kay Abdullah bin Khubayb, Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain hina tumsi wa tusbihu 3 marrat takfika min kulli shay. Sabihin mo Qul huwallahu ahad at ang mu'awwidhatain tuwing gabi at tuwing umaga ng 3 beses. At ito ay magiging sapat bilang protection para sa iyo mula sa lahat ng bagay. At ang hadith na ito ay inulat ni Abu Dawud at sinabi ni Sheikh Al-Albani na ang hadith na ito ay hasan. At marami pang ibang mga ahadith tungkol sa mga mu'awwidhatain at ito lang ang kukunin natin mula sa mga fadail. At ang ikaapat na punto ay kukunin natin ang kahulugan ng bawat salita. Pagkatapos babasahin natin ang pagsasalin nito. Pagkatapos babasahin natin ang tafsir na ito mula sa At-Tafsir Al-Muyassar. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul a'udhu bi rabbin nas.
Ang ibig sabihin ng qul ay sabihin mo. Qul, sabihin mo. At ang ibig sabihin ng a'udhu ay ako ay nagpapakupkop. Ako ay nagpapakupkop o ako ay humihingi ng protection. At ang ibig sabihin ng bi ay sa. Ang ibig sabihin nito ay sa. At ang ibig sabihin ng Rabbi ay Panginoon. Ang ibig sabihin ng Rabbi ay Panginoon. At ang ibig sabihin ng Anas tulad ng nakuha natin ay mga tao o sangkatauhan. Mga tao o sangkatauhan. At ang pagsasalin na ito, ang pagsasalin nito o ang translation ng aya na ito ay sabihin mo, ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng mga tao. Sabihin mo, ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng mga tao. At nabanggit sa tafsir at tafsir al-muyassar, Qul ayyuhar rasul, a'udhu wa a'tasimu bi rabbin nas, al-qadiru wahdahu ala raddi syarril waswas. Sabihin mo, o sugo, ako ay nagpapakupkop at humihingi ng protection sa Panginoon ng mga tao, ang nag-iisang may kakayahang magtaboy o magpigil sa kasamaan ng tagabulong. At ang susunod na aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Malikin Nas. At ang ibig sabihin ng Malik ay hari. Ang ibig sabihin ng Malik ay hari. At ang ibig sabihin ng Annas, tulad ng nakuha natin, ay ang mga tao o sangkatauhan. At ang pagsasalin nito ay ng Malikin Nas ay ang hari ng mga tao. At nabanggit sa tafsir, Malikun Nasi al-mutasarrifu fi kulli syu'unihim al-ghaniyyu anhum. Ang hari ng mga tao, siya na namamahala, may buong kapangyarihan at ang tagapagkontrol sa lahat ng kanilang mga gawain, at ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi nangangailangan mula sa kanila. At ang susunod na aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ilahin Nas. At ang ibig sabihin ng ilah ay Diyos. Ang ibig sabihin ng ilah ay Diyos. At hindi natin ulitin ang ibig sabihin ng Annas dahil nabanggit na natin kanina. At ang pagsasalin ng aya, Ilahin Nas, ay ang Diyos ng mga tao. Ang Diyos ng mga tao. At nabanggit sa tafsir, Ilahun Nas, alladhi la ma'buda bihaqqin siwa. Ilahin Nas, alladhi la ma'buda bihaqqin siwa. Ang Diyos ng mga tao na walang sino mang may karapatang sambahin kundi siya lamang. At ang susunod na aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Min syarril waswasil khannas. At ang ibig sabihin ng min ay mula sa. Ang ibig sabihin ng min ay mula sa. At ang ibig sabihin ng syarri sa aya na ito ay kasamaan. Ang ibig sabihin ng syarri ay kasamaan. At ang ibig sabihin ng alwaswas ay ang tagabulong. Ang tagabulong. Or sa English, the one who whispers. At ang ibig sabihin ng al-khannas ay ang palihim na umaatras. Ang palihim na umaatras. At ang pagsasalin ng aya na ito ay ang aya na min syarril waswasil khannas, mula sa kasamaan ng tagabulong ang laging umaatras. Mula sa kasamaan ng tagabulong ang laging umaatras. At sinabi sa tafsir, min adha syaitani alladhi yuwaswisu 'inda al-ghafla wa yakhtafi 'inda dhikrillah. Wa yakhtafi 'inda dhikrillah. Ibig sabihin, mula sa pinsala ng syaitan na bumubulong kapag ang tao ay nalilimot. Kapag hindi nila naalala ang Allah. At
siya ay naglalaho kapag siya ay naaalala. At ang susunod na aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. At ang ibig sabihin ng alladhi ay na siyang, or sa English, the one. At ang ibig sabihin ng yuwaswisu ay bumubulong. Ang ibig sabihin ng yuwaswisu ay bumubulong. At ang ibig sabihin ng fi sa aya na ito, sa. Ang ibig sabihin ng fi sa aya na ito ay sa. At ang ibig sabihin ng sudur ay mga dibdib. Ang ibig sabihin ng sudur ay mga dibdib. At nakuha na natin ang ibig sabihin ng annas. At ang pagsasalin ng aya na ito, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, ay na bumubulong sa mga dibdib ng mga tao. Na bumubulong sa mga dibdib ng mga tao. At sinabi sa tafsir, alladhi yabuthu asyarra wasyukuka fi sudurin nas. Na nagpapalaganap ng kasamaan at mga pagdududa sa mga dibdib o sa mga puso ng mga tao. Na nagpapalaganap ng kasamaan at mga pagdududa sa mga dibdib o puso ng mga tao. At ang huling aya sa Suratun Nas, minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. At nakuha natin kanina ang ibig sabihin ng min. At ang ibig sabihin na ito ay mula sa. Mula sa. At ang ibig sabihin ng al-jinnati ay mga jin. Ang ibig sabihin ng al-jinnati ay mga jin. At ang pagsasalin o ang translation ng aya minal jinnati wan nas ay mula sa mga jin at mga tao. Mula sa mga jin at mga tao. At sinabi sa tafsir, min shayatinil jin wal ins. Min shayatil jinni wal ins. Mula sa mga shayatin o mga demonyo ng jin at ng sangkatauhan. At babasahin natin ang buong tafsir ng Suratun Nas at hindi natin babasahin ang translation ng aya. Babanggitin natin agad ang tafsir nito upang mas malinaw nating maunawaan ang kahulugan ng sura na ito, ng kabanata na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul a'udhu bi rabbin nas, binanggit sa tafsir, sabihin mo o sugo, ako ay nagpapakupkup at humihingi ng protection sa Panginoon ng mga tao, ang nag-iisang may kakayahang magtaboy o magpigil sa kasamaan ng tagabulong. Malikin nas, ibig sabihin ang hari ng mga tao, siya na namamahala, may buong kapangyarihan, ang tagapagkontrol sa lahat ng kanilang mga gawain at hindi nangangailangan mula sa kanila. Ilahin nas, ang Diyos ng mga tao na walang sino mang may karapatang sambahin kundi siya lamang. Min syarril waswasil khannas, mula sa pinsala ng syaitan na bumubulong kapag ang tao ay nalilimot sa Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay naglalaho kapag siya ay naaalala. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, na nagpapalaganap ng kasamaan at mga pagdududa sa mga dibdib o sa mga puso ng mga tao, minal jinnati wan nas, mula sa mga demonyo ng jin at ng sangkatauhan. At ngayon babasahin natin ang tafsir ng Suratul Falaq. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul a'udhu bi rabbil falaq. At nakuha natin kanina, halos lahat ng salita na ito. Ang ibig sabihin ng qul ay sabihin mo. At ang ibig sabihin ng a'udhu ay ako ay nagpapakupkup. At ang ibig sabihin ng birabbi ay sa Panginoon. At ang ibig sabihin ng al-falaq, tulad ng nabanggit natin kanina, ay ang bukang liwayway
o ang pagsikat ng araw. At ang pagsasalin ng aya na ito, Qul a'udhu birabbil falaq, ay sabihin mo, ako ay nagpapakupkop sa Panginoon ng bukang liwayway. At nabanggit sa tafsir, Qul ayyuhar rasul, Qul ayyuhar rasulu, a'udhu wa a'tasimu birabbil falaq wa huwa subh. Sabihin mo, o sugo, ako ay nagpapakupkop at humihingi ng protection sa Panginoon ng Al-Falaq, at ito ay ang pagsikat ng umaga. Ang susunod na aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, min syarri ma khalaq. At ang ibig sabihin ng min, tulad ng nakuha natin kanina, ay mula sa. At ang ibig sabihin ng syarri ay kasamaan. Ang ibig sabihin ng syar ay kasamaan. At ang ibig sabihin ng ma, ng anumang. Ng anuman. At ang ibig sabihin ng khalaq ay kanyang nilikha. Ang ibig sabihin ng khalaq ay kanyang nilikha. At ang pagsasalin o ang translation ng aya na ito ay mula sa kasamaan ng anumang kanyang nilikha. Mula sa kasamaan ng anumang kanyang nilikha. At sinabi sa tafsir, min syarri jami'il makhluqati wa adhaha. Min syarri jami'il makhluqati wa adhaha. Mula sa kasamaan ng lahat ng nilikha at ng anumang pinsalang maaring idulot nila. Mula sa kasamaan ng lahat ng nilikha at ng anumang pinsalang maaring idulot nila. Pagkatapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa min syarri ghasiqin idha waqab. Wa min syarri ghasiqin idha waqab. At ang ibig sabihin ng wa, ang letrang wa, ay at. Ang ibig sabihin ng wa ay at, or sa English, and. At ang ibig sabihin ng min, tulad na nakuha natin, ay mula sa. Mula sa. At ang ibig sabihin ng syar, tulad na nakuha natin kanina, ay kasamaan. At ang ibig sabihin ng ghasiqin ay kadiliman ng gabi. Kadiliman ng gabi. At ang ibig sabihin ng idha ay kapag. Ang ibig sabihin ng idha ay kapag. At ang ibig sabihin ng waqab ay ito ay lumaganap. Ito ay lumaganap o sumapit at pumasok. At ang translation ng aya, wa min syarri ghasiqin idha waqab, ay at mula sa kasamaan ng kadiliman ng gabi kapag ito ay lumaganap. At mula sa kasamaan ng kadiliman ng gabi kapag ito ay lumaganap. At sinabi sa tafsir, wa min syarri layli syadididh dhulmati idha dakhala wa taghalghala wa ma fihi min asyururi wal mu'dhiyat. At mula sa kasamaan ng gabi na matinding madilim kapag ito ay pumasok at lumaganap, kasama ang lahat ng kasamaan at panganib na dala nito. At mula sa kasamaan ng gabi na matinding madilim kapag ito ay pumasok at lumaganap, kasama ang lahat ng kasamaan at panganib na dala nito. Pagkatapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa min syarrin naffathati fil uqad. Wa min syarrin naffathati fil uqad. At nakuha natin ang ibig sabihin ng wa min. Ibig sabihin at mula sa. At ang ibig sabihin ng syar, tulad na nakuha natin, kasamaan. At ang ibig sabihin ng an-naffathat ay ang mga babaeng bumubulong ng mahika, ng magic. Ang mga babaeng bumubulong ng mahika or magic. O mga babaeng mangkukulam. At ang ibig sabihin ng fi ay sa. Ang ibig sabihin ng fi ay sa.
At ang ibig sabihin ng al-uqad ay mga buhol o mga tali na ginagawa ng mangkukulam. At ang pagsasalin ng aya na ito ay at mula sa kasamaan ng mga babaeng bumubulong sa mga buhol o sa mga tali, or sa English, knots. At sinabi sa tafsir, wa min syarri sahirat allati yanfukhna fima yu'qadna min uqadi biqasdi sihr. At mula sa kasamaan ng mga mangkukulam na babae na humihip at bumubulong sa mga buhol o sa mga tali bilang bahagi ng pangkukulam. Ang kanilang intention ay ang pangkukulam o magic, o sa Arabic, as-sihr. At ang susunod na aya ay, at ang ito ang huling aya sa Suratul Falaq ay, wa min syarri hasidin idha hasad. Wa min syarri hasidin idha hasad. At nakuha natin ang wa min syarri, ibig sabihin at mula sa kasamaan. At ang ibig sabihin ng hasidin ay ang taong naiinggit. Ang taong naiinggit. At ang ibig sabihin ng idha, tulad na nakuha natin, ay kapag. Ang ibig sabihin ng idha ay kapag. At ang ibig sabihin ng hasad ay siya ay naiinggit. Siya ay naiinggit. At ang pagsasali ng aya na ito ay at mula sa kasamaan ng taong naiinggit kapag siya ay naiinggit. At sinabi sa tafsir, wa min syarri hasidin mubghidin linnasi idha hasadahum ala ma wahabahumullah min ni'ami yuridu zawalaha anhum wa iqa'a al-adha bihim. At mula sa kasamaan ng taong naiinggit at may galit sa iba kapag siya ay naiinggit sa mga biyayang ibinigay ng Allah sa kanila. Nais niyang mawala ang mga ito at idulot sa kanila ang kapinsalaan. At mula sa kasamaan ng taong naiinggit at may galit sa iba kapag naiinggit siya sa mga biyayang ibinigay ng Allah sa kanila at gusto niyang mawala ang mga ito at idulot sa kanila ang kapinsalaan. At babasahin natin ulit ang buong tafsir ng Suratul Falaq at tulad ng nabanggit natin, hindi natin babasahin ang translation ng aya upang maunawaan natin ang kahulugan ng sura na ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ibig sabihin mo, o sugo, ibig sabihin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ako ay nagpapakupkup at humihingi ng protection sa Panginoon ng Al-Falaq. Ito ay ang pagsikat ng umaga. Min syarri ma khalaq, mula sa kasamaan ng lahat ng nilikha at ng anumang pinsalang maaring idulot nila. Wa min syarri ghasiqin idha waqab, at mula sa kasamaan ng gabi na matinding madilim kapag ito ay pumasok at lumaganap, kasama ang lahat ng kasamaan at panganib na dala nito. Wa min syarrin naffathati fil uqad, at mula sa kasamaan ng mga mangkukulam na babae na humihip at bumubulong sa mga buhol o sa mga tali bilang bahagi ng pangkukulam. Wa min syarri hasidin idha hasad, at mula sa kasamaan ng taong naiinggit at may galit sa iba kapag siya ay naiinggit sa mga biyayang ibinigay ng Allah sa kanila at nais niya mawala ang mga ito at idulot sa kanila ang kapinsalaan. At dito tayo magtatapos para sa araw na ito, at bidnillahi ta'ala sa susunod natin na klase, kukunin natin ang Suratul Ikhlas, at kung may oras pa, kukunin rin natin ang Suratul Masad. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.